sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. May kinakatakutang halimaw sa Visayas na kung tawagin ay tiyuan. Isang halimaw na hindi lumilipad. Pero magagaling silang lumundag at manghuli ng kanilang mga biktima. Tinagurian silang mga fetus flesh eaters. O ang kinakain lamang nila ay yung mga sanggol na nasa sinapupunan pa ng kanilang ina. Lahat ng mga tiyuan ay mga babae. At malalaman mong sila ay isang tiyuan dahil meron silang kasamang tuta na hindi tumatanda. At dito sa tutang ito nanggagaling ang kanilang kapangyarihan. Meron din silang alagang ibong itim na hindi rin tumatanda. At ito naman na nagtuturo sa mga tiyuan ng susunod nilang bibiktimahin. Bakit ko nabanggit ito? Kasi may kinalaman dito ang totoong istoryang ibabahagi ko sa inyo. Ang hindi ko makakalimutang karanasan sa isang tiyuan. Pero bago ko ituloy ang aking kwento ay hayaan niyo muna akong magpakilala. Ako po si Ana, 45 years old at isang ina sa 5 kong mga anak. Tubong Tacloban City ako. Pero kahit na isa akong waray, ay matatas akong magsalita ng Tagalog kasi ang mama ko ay taga Bulacan. Siya nga pala, dito ako nakatira sa probinsya ng asawa kong si Lito sa isang liblib na bayan sa Samar. Bagamat liblib pero naaabot pa rin kami ng signal ng cellphone. Kaya nakakapag-Facebook ako at YouTube. At sa huling nabanggit, kaya ako nadiskubre ang inyong channel. Simula noon ay naging libangan ko na po ito. Papa Dudut, ang una kong ikikwento sa isang tiyuan ay noong 8 taong gulang pa lamang ako. Sa lugar namin, talamak noon ang mga kwento tungkol sa mga aswang, mga manananggal at tiyuan. Pero ang madalas na umaatake sa amin ay mga aswang dahil kada gabi may mga pinapatay ito ng mga alagang hayop tulad ng mga aso, baboy, manok at baka. Isang beses naman sa isang buwan umaatake ang mga tiyuan. At 1 hanggang 2 buntis sa lugar namin ang nababalitaan naming nakukunan. Kaya may nakagawian ang mga babae sa lugar namin na kapag buntis na sila ay umaalis muna sila pansamantala sa lugar namin at nag-i-stay muna sila sa kabilang bayan hanggang sa mga anak sila. Samantalang trabaho ng aking ina ay isang komadrona. Sa lugar namin ay siya lamang ang pinagkakatiwalaan ng mga taga roon kapag may mga anak na nakabaryo namin. Pero simula nang umatake ang mga tiyuan ay umalis sa lugar namin ang mga babaeng buntis. Nawala ng kita si mama kaya pumasok na siya noon sa isang maternity clinic sa kabilang bayan. Kada araw ay lumuluwas pa siya mula sa baryo namin papunta sa kabilang bayan kung saan ay umaabot ang kanyang biyahe ng suma total na 4 na oras back and forth. Isang madaling araw maagang umalis si mama dahil magsiseminar siya noon bilang isa sa mga requirements yata sa pagiging komadrona niya. Dinala niya noon ang mga papeles niya, parang lisensya niya sa pagpapaanak sa bahay. Dala din niya ang lahat ng mga gamit niya sa pagpapaanak. Kaya kapag kailangan niyang magpaanak sa malayong lugar o tawid dagat ay malaya niyang nadadala ang mga gamit niya.
Bukod naman sa pagiging komadrona, manggagamot din siya. Nangihilot, tawas, buga at subol kung tawagin sa amin sa Mindoro. Ginagawa ito kapag nabati o nabalis ang isang tao. Samantala bakasyon noong mga panahong yon at sa sunod na pasukan ay mag-grade 2 na ako. 4 kaming magkakapatid na naiwan sa bahay, yung kapatid kong lalaki na si Makoy na mas matanda sa akin. Tapos yung babae na sinundan ko. Lina ang kanyang pangalan at yung bunso namin naman na babae ay si Carol. Umaga umalis ang nanay ko at kinahaponan dumating yung anak ni tatay sa una para magbantay din sa amin. Si Kuya Nolan na mayroon ng sariling pamilya pero may time pa rin para magbantay at mag-alaga sa amin. Sa bukid kasi ang trabaho niya at kapag tapos na siya sa trabaho ay pumupunta siya sa amin para alagaan kaming magkakapatid. Minsan kasama niya ang kinakasama niya na si Ate Mira at dalawa silang nagbabantay sa amin. Si Papa naman kaya hindi makapagbantay sa amin kasi kafgo siya at nakadestino sa malayo sa amin. Nang panahon na yon ay kasama ni Kuya Nolan si Ate Mira na 6 na buwang buntis noon. Pinagbilin kasi kami ni Papa sa kanila at nakiusap ito na doon muna daw sa bahay tumuloy at pumayag naman sina Kuya Nolan at Ate Mira. Papadudot yung gabing yon ang hindi ko malilimutan magpahanggang sa ngayon. Maaga nagluto ng hapunan si Ate Mira para makapaghapunan kami kaagad. Maaga din kasing matutulog dahil wala pa namang kuryente sa amin noon. At saka syempre iniiwasan ng lahat na magpagabi dahil sa mga kumakalat na aswang at tiyuan. Tandang-tanda ko pa noon na kahit babae ako ay naglalaro pa kami ni Carol ng text at pogs malapit sa dingding namin. Ang dingding pa namin noon ay isang sulirap. Gawa yon sa palapa o dahon ng nyog. Papadudot hindi ko alam ang eksaktong oras noon. Pero ang sigurado ko na gabi na yon. Biglang may tumawa ng pagkalakas-lakas. Sobrang lakas ng tawa. Matini siya at sobrang sakit sa tenga. Grabe yung kilabot namin noon. Lahat kami sa loob ay naalarma. Lalo na si Kuya Nolan at Ate Mira. Bakas na bakas po sa mga mukha nila. Yung takot at pagkataranta. Tapos yung tawa ay sinabayan pa ng pagtahol ng tuta. Isa lang ang ibig sabihin nun. May tiyuan sa paligid, malapit siguro sa bahay namin dahil mayroong bunti sa loob. Makoy, Lina, Ana, Carol, maghanda kayo, may tiyuan sa labas. Ang sabi ni Kuya Nolan sa amin. Kumuha din kayo ng kahit na anong matutulis na bagay. Gunting, kutsilyo, stick, kahit anong makita ninyo. Bilisan ninyo, dagdag pa niya. Agad naman kaming nagmadali at kumuha ng matutulis na bagay. Ang nakuha ko pa nga noon ay isang matulis na bagay na gawa sa metal na ginagamit ni Mama sa pagpapanak. Nakita ko naman si Kuya Nolan na kinuha ang itak habang si Ate Mira naman ay yung palakol na nasa kusina namin ang kanyang kinuha. Yung mga kapatid ko naman, nakakuha rin kaagad ng mga armas. Si Kuya Makoy ay gulok ang kinuha, si Ate Lina naman ay ice pick, habang si Carol naman ay pinatago naman sa ilalim ng kama dahil bata pa ito para lumaban. Pero may hawak siyang gunting, saka sakaling makapasok ang tiyuan at tatakihin siya nito. Muling narinig namin ang pagtawa niya kasabay ng pagtahol ng tuta. Palapit yon ang palapit sa aming bahay. Hindi nagtagal ay narinig naman at tila may lumundag paakyat sa bubong namin na kugon. At naglakad-lakad yata ito. Siguro ay naghahanap ng butas na pwedeng mapasukan. Pero bumaba din siya sa harapan ng bahay namin pagkaraan ng ilang minuto. Tapos ay biglang tumahimik noon ang paligid. Kahit yung tahol ng tuta ay tila ba naglaho.
Pero hindi ibig sabihin noon na dapat ay makampante kami dahil ramdam namin na anumang oras ay atake na ito. At hindi nga kami nagkamali, sa mismong harapan ko ay binutas ng tiyuan ang pader at ipinasok niya ang kamay niya, parang may gustong abutin. Dahil nga sulirap lang ang dingding ay madali niya itong naipasok. Nakakakilabot ang itsura kahit kamay pa lamang. Maitim, mabalahibo, sobrang haba at tulis ng mga kuko. Basta nakakakilabot siyang tingnan. Hinablot agad ako ng kuya ko noon. Palayo sa dingding, pagkatapos ay binanata nila ng saksak ni Ate Mira ang kamay ng tiyuan. Nasaktan ito dahil narinig namin ang kanyang pagdaing na nakakakilabot. Pero bigla ulit tumawa ng pagkalakas-lakas tapos ay pinagbubutas niya ang pader gamit ang kanyang kamay. Halos sirain ito yung dingding ng bahay namin na naglikha ng malalaking butas. Doon ay nakita ko ang itsura ng tiyuan. Isang halimaw na may mahabang buhok, itim na mukha, mga matatalas na ngipin na parang sa piranha at mahabang dila na parang sungot o parang malambot pero mahabang tubo na ginagamit niya sa paninipsip ng sanggol mula sa pusod ng buntis. Hindi nagtagal ay lumundag ulit ito sa bubong namin habang tumatawa ng matinis, tapos ay bumaba rin ito kaagad nang hindi niya masira o mabutas ang aming bubong. Pagkatapos ay kasama ng dala niyang tuta. Lumundag ito ng lumundag palayo sa aming bahay. Papadudot, hindi na kami nakatulog ng gabing yon, lalo na ako dahil sa tagal kong umiyak. Takot na takot ako noon kasi sa amin, ako lang ang nakakita sa itsura ng tiyuan. Kinaumagahan ay dumating ulit si Papa dahil may nakalimutan siyang kunin kahapon. Pero ikinuwento namin sa kanya na inatake kami ng tiyuan dahil may buntis sa loob ng aming bahay. Pagkatapos noon ay umalis na sina Kuya Nolan at Ate Mira. Lumuwas na raw sila dahil sigurado silang babalik ang tiyuan para atakihin ulit si Ate Mira. Nang makalis na, ang aking kapatid at ang kanyang kinakasama ay inayos na ni Papa yung nasirang pader namin. Kinahaponan naman ay umalis din ulit si Papa para bumalik sa kanyang duty at sa halip ay pinagbili na lamang muna niya kami sa kapitbahay. Payo naman sa amin ng kapitbahay namin, magsiga kami ng gulong dahil pantaboy daw yon sa masamang elemento at nilalang. Tapos binigyan kami nito ng gulong at sinunog namin yon sa tapat ng aming bahay bago lumubog ang araw. Makalipas ang 2 araw pagkatapos ng pangyayaring yon ay umuwi na rin ang nanay ko, tapos ay kinuwento namin sa kanya yung nangyari, kaya lalo kaming nag-ingat. Buti na lamang at hindi na bumalik pa ang tiyuan dahil wala nang buntis sa bahay. Papadudot, matagal din ang inabot bago ako nakamove on sa pag-atake ng tiyuan sa aming bahay. Dahil sa takot ko noon, madalas ko yon napapanaginipan. Tapos kaunting kaluskos lang na nagmumula sa labas ay natatakot na ako. Pati pagtahol ng aso ng kapitbahay ay natatakot na rin ako. Kaya nga noong mga panahong yon ay palagi na ako nagdarasal sa Diyos na sana hindi na kami atakihin pa ng tiyuan o kahit na anong klase ng halimaw sa aming bahay. Mukha namang dininig ng Panginoon ang aking panalangin dahil wala na akong naging experience pa sa tiyuan o kahit sa aswang o sa manananggal. Naging payapa ang aming pamumuhay hanggang sa nagdalaga na ako at nag-asawa kinalaunan. Pero doon na kami tumira noon sa bayan at hindi na gawa sa kugon at sulirap ang bahay namin. Oo, sementado na ang pader at gawa na sa yero ang aming bubong at may kisame na sa loob. Afford naman namin mag-asawa ng mangupahan dahil nagtatrabaho siya sa isang factory bilang area manager, habang ako naman ay nag-online selling. Katulong ko si Mama na retirado na sa pagiging komadrona. Kasama ko rin si Mama sa bahay naming mag-asawa dahil kailangan ko ng makakasama lalo na't buntis ako. Papadudot, akala ko ay hindi ako makaka-encounter pa ng isang tiyuan.
Pero nagkamali ako dahil muling bumalik ang takot ko noon nang magbuntis na ako. 6 na buwan akong buntis noon. Umagang umaga iritable ako, sabayan pa ng mama ko na nagpapasama kung saan. Paakyat na kami ng hagdanan ng overpass para makasakay ng jeep nang may nakasalubong kaming matandang babae. May karga-karga siyang tuta na sa hindi malamang kadahilanan ay nakatitig lang din sa akin at hindi tumatahol. Nakapulang damit ang matanda at nakatsinela siyang parang gawa sa abaniko. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa tapos ay bumalik yung tingin niya ulit sa tiyan ko. Hindi ko alam kung napansin ba ng mama ko yon dahil abala siya sa pagte-text. Bago namin siya malampasan ay tumigil siya sa paglalakad. Nung nakalagpas na kami at dumiretso sa paglalakad ay naisip ko na lumingon ulit at nandun pa din siya. Sa pinaghintuan niya at nakatingin pa din siya sa akin na hindi ko alam kung anong klaseng tingin ang meron. Pero pinagsawalang bahala ko na lamang ulit yon at hindi na sinabi pa kay mama. Kinagabihan natatandaan ko na 9:45 PM noon nung lumabas ako para magpa-load. 2 kanto lang naman ang layo ng tindahan sa amin at doon ako lumaki. So kampante ako na lumabas mag-isa kahit na late na. Habang naglalakad ako, pakanto ay naaninag ko na may nakasalubong ako. Ilaw lang kasi ng poste yung nagbibigay ng liwanag sa kanto. Sa isip ko pa noon ay buti may tao pa kahit papaano dahil sa lugar namin ay medyo bibihira na lang kasi ang tao lalo na at ganong oras. Nang malapit na kami sa isa't isa siguro yung mga 1 metro na lamang. Napatingin ako sa kanya. Napatras ako sa gulat dahil sigurado ako na siya yung matandang babae na nakasalubong namin ng mama ko. Ang weird, pareho pa rin ang suot niya. Red na bestida at yung parang abaniko na tsinelas. Karga-karga pa rin niya yung alaga niyang tuta at may itim na ibon na nakadapo sa kanyang balikat. Pumasok din sa isip ko na anong gagawin ng matanda sa 10 oras ng gabi. Mas lalo akong nagulat nang nagsalita siya sa akin. Akin yan, habang nakaturo sa tiyan ko. Sinagot ko pa nga siya noon na po dahil baka mali ang pagkakarinig ko. Sabay napahawak ako sa dibdib ko. Tumuro ulit siya sa tiyan ko. Ayan, akin yung sanggol na yan na nasa tiyan mo. Akin yan, kakainin ko yan. Yan ang sabi niya habang nanlalaki ang mata niya sabay turo ulit sa tiyan ko na parang gusto niyang hawakan. Mahina yung boses niya na may diin. Sa takot ko'y umatras ako sabay lakad ng mabilis na halos patakbo na din. Makabalik lang sa bahay namin. Hindi ko na din naisip na buntis ako. Basta makalayo lang ako sa kanya. Lumingon pa ako sa gawin niya bago makapasok ng gate. Sobrang hingal ako sa sobrang kaba. Hindi din ako makatulog sa kakaisip kung sino siya. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi siya taga roon. Pagdating ko sa bahay ay ikinuwento ko sa aking asawa at sa aking mama ang nangyari sa akin. Agad namang naalerto si mama dahil sigurado siyang tiyuan ang naengkwentro ko. Agad niya kaming inutusan na lagyan ng asin ang mga bintana at main door ng aming bahay. Naganda din kami ng mga gulok, buntot pagi at iba pang mga pangontra sa mga aswang. At tiyuan. Malakas ang kutob ni mama na natuntun ako ng tiyuan kaya hindi na ako titigilan nito hanggat hindi nakukuha ang anak ko na ipinagbubuntis ko. Lumipas ang ilang araw, birthday ng lola ko. Umalis kami noon sa bahay at pumunta nga kami kina lola sa kabilang bayan kung saan doon kami nag-celebrate. Saktong tapos na akong kumain noong nag-ring yung phone ko kaya pumunta muna ako sa terrace para sagutin yung tawag. Yung labas ng bahay ng lola ko ay daanan din ng mga sasakyan pero one way lang. Paradahan din siya ng jeep sa gabi. Ayun na nga, habang nagsasalita ako dahil may kausap nga ako sa phone, napatingin ako sa baba. Napansin ko kasi na may tao sa gilid ng jeep mismo. Hindi ganun kadilim kaya naaninag ko na may tao talaga kasi nakahinto siya at nakatingala sa akin. Oo, sigurado ako na sa akin siya nakatingin.
Eto na naman yung matandang babaeng nakatingin siya sa akin at nakangiti. Karga-karga niya ang isang tuta na kulay itim at nakapatong sa kanyang balikat ang itim na ibon. Sa takot ko ay pumasok ulit ako sa loob at tinawag ko yung pinsang kong lalaki. Bumalik kami sa terrace at tinuro ko yung matandang babae na umupo at gumapang sa ilalim ng jeep. Oo ulit, kitang-kita ng dalawang mata ko. Literal na gumapang. Tinuro ko sa pinsang ko yung matanda pero wala naman daw siyang nakikita. Kaya sabi ko sa kanya ay silipin niya sa baba dahil nakita ko kako na nasa ilalim ng jeep. Sinabihan niya pa akong porke buntis daw ako ay napaparanoid na ako. Sa isip-isip ko anong gagawin niya doon pero sa huli ay napabuntong hininga na lamang ako. Laking syudad kasi ang pinsang kong yon at hindi yun naniniwala sa mga tiyuan at aswang. Buwaba na yung pinsang ko at inilawan niya yung ilalim ng jeep pero wala naman daw tao kundi isang asong itim na malaki at isang tutang itim. Binugaw niya yon at dali-dali naman itong tumakbo papalayo. Kaya simula noon ay palagi akong may bawang at asin sa kwarto at nilalagay yon sa bintana. Naglagay din ako ng kutsilyo sa ilalim ng unan ko bago matulog. Alam niyo na, kasabihan ng mga matatanda, pangontra daw. Akala ko'y sapat na yon para labanan ang mga tiyuan. Pero papadudot, wala akong kalamalam na isang gabi ay magaganap ang panibagong experience ko na siyang magpapataas ng balahibo sa buong katawan ko. Nagising ako sa tahol ng tuta sa labas ng bahay namin. Kasabay noon ang kaluskos na nagmumula sa bintana. Bagamat may metal grills at screen ang bintana ay gawa lamang ito sa jealousy. Tapos nang bumangon ako sa kama ay nakita ko na mula sa butas sa screen ng bintana isang mahabang dila na mukhang payat na ilong ng isang elepante ang pumasok at papunta kaagad sa akin. Dahil sa panik ko ay agad kong kinuha ang itak na nasa tabi ng kama at sinaksak ang mahabang dila. Dinig na dinig ko ang pag-atungal ng halimaw sa labas. Pagtingin ko sa bintana bagamat natatakpan ito ng kurtinang puti ay manipis naman ito. At dahil din sa street light sa labas ay kitang-kita ko na may anino sa labas ng bintana na tila nakasabit sa metal grills. Nang hawiin ko ang kurtina ay nakita ko ang tiyuan nagwawala sa labas dahil sa pinutol ko ang kanyang dila. Hayop kang halimaw ka, nagkamali ka ng binangga mo. Papatayin kitang demonyo ka. Sigaw ko. Nagising naman ang asawa ko sa ingay ng boses ko at nagulat din siya nang makita niya ang tiyuan na nasa bintana. Mamayang kaunti ay bumagsak na ito sa lupa at nangihinang umalis sa aming bahay. Yung dila naman niyang naputol at nasa kama ay biglang naging lupa. Agad akong niyakap ng asawa ko at pinuri niya ako dahil sa katapangan ko. Pagkatapos noon ay hindi na kami natulog ng gabing yon. Kinaumagahan may natagpo ang bangkay ng matandang babae ilang hakbang lamang sa bahay namin. Nang malaman namin yon ay agad kaming pumunta ng asawa ko at nakumpirma ko na yung bangkay ng matanda ay yung matandang ilang beses ko nang naengkwentro. Kita sa bangkay na putol ang kalahati ng dila nito. Namatay ang tiyuan dahil sa ginawa ko. Simula noon ay wala nang nanggulupang tiyuan sa lugar namin. Nanganak ako ng ligtas at matiwasay. Pagkatapos noon ay nag-celebrate kami ng asawa ko kasama ang mga magulang ko, mga biyanan ko at ibang mga malalapit na kamag-anak. Sa ngayon papadudot ay 45 years old na ako. May 4 kaming anak, magkasama pa rin kami ng asawa ko at nagmamahalan pa rin kami. Dito kami nakatira ng pamilya ko sa liblib pero tahimik at ligtas na lugar dito sa Samar. So far ay walang aswang o tiyuan sa paligid. Nakamove on ako sa mga experience ko sa tiyuan at ikinuwento ko na lang yon sa aking mga anak at malalapit na kaibigan. Papadudot bahala na kayo kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Ang mahalaga lamang sa akin ay matampok ninyo ang aking kwento. Muli thank you in advance at sana ay tumagal pa ang inyong channel sa YouTube. Lubos na nagpapasalamat, Ana. Nababalot sa hiwaga at kababalaghan ang ating mundo. Kaya may ilan sa atin ang nakakaranas nito. Pero ito lamang ang mahalaga.
Sa bawat engkwentro ninyo sa mundo ng kababalaghan at paranormal, kailangan ninyo maging matapang at matatag. Kailangan nyo rin gamitin ang talino at pasensya. Kung hindi niyo gagamitin ang apat na yan kapag naka-engkwentro kayo ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan ay maaring masira pa ang inyong buhay o mauwi lamang ito sa kapahamakan. Hindi kayo magsosurvive kung magiging duwag kayo dahil ang mga nilalang tulad ng tiyuan ay nagsosurvive sa kaduwagan ng tao. Kung matututo kayong lumaban para sa inyong buhay at sa buhay ng minamahal ninyo, ay magsosurvive kayo. Every day is a fight. Minsan mananalo kayo, minsan matatalo, pero kailangan ninyong matuto sa inyong pagkakamali para sa susunod ay mananalo na kayo sa susunod na laban. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.